Hello guys! Hello, this is for Capricorn. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa second half ng January 2026. This is general reading, so I hope na makaresonate kayo. Okay Capricorn, please use your intuition sa kung ano man na message ang lalabas dito sa readings na to. Okay. Ang first card mo dito, Capricorn, is make time for self-love. So, para doon sa mga Capricorn na sobrang workaholic, emotionally, medyo pagod na pagod kayo, Capricorn. Emotional, financial, physical. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, even financial, kung may mga problema kayo sa areas na yan, sinasabi ng baraha na for the second half of January 2026, make sure na bigyan mo yung sarili mo ng time para makapagpahinga. Unahin mo muna yung sarili mo kasi health is wealth also. Okay? Hindi hindi pwedeng puro pera, relationship lang yung ayusin mo. Make sure na you are healthy, you are parang thriving, wala kang sakit, wala kang mga naiisip na negative. So, sinasabi ng barahan na this 2 weeks, sinasabi dito na kailangan mong bigyan ng sarili mo ng time para makapagpahinga. Okay? Magpahinga, kumain ng tama, matulog ng tama, spend time with individual or family or pets or sa nature para makapag-relax. Alright, Capricorn. Two of water. Balance. Two of fire. Strength card. And Five of earth. Doon sa mga Capricorn na kayo ay may pinagdadaanan ng mga financial problems, like you're worried because kailangan mo ng tulong pero wala kang malapitan. Sa second half ng January, sinasabi ng barahan na kailangan mong ihanda ang sarili mo kasi talagang magkakaroon ka ng mga problema financially. Like for example, if you're in a relationship sa couple, kung may asawa ka, boyfriend, girlfriend, or sa pamilya, meron kayong mga pwedeng problemahin financial sa 2 linggong ito. But nandito yung strength. Sinasabi ng strength card sa iyo, Capricorn, na you need to be courageous. Ipagpatuloy mo yung pagiging masipag mo. You need to be strong. You need to pray. You need to find peace and strength sa mga tao sa paligid mo. If you need help, humingi ka ng tulong. Two of fire. There's a couple here. Pwedeng mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mag-nanay, mag-tatay. Isang group sila ng individuals na posibleng kayo ay magtutulong-tulong. You're ganging up or pwedeng magtutulong-tulong kayo para planuhin kung ano yung progress na napaplano or naiisip nyo. Okay? Sa linggong ito, sinasabi ng baraha Capricorn na you need to control your emotion. Okay? Pwedeng you will encounter discussion, you will encounter competition, you will encounter emotional problems like sa relationship or sa money. Yung pwedeng magkakaroon ka dito is all about relationship, family problems, and money problems yun. Na pwedeng kailangan mong kontrolin ang iyong sarili because posibleng magkaroon ng problema. But there's a two of water here. Nakikita ko sa'yo dito na pwedeng ikaw gusto mong makipag-reconciliate doon sa mga taong nasaktan mo, ganyan-ganito. So, this 2 weeks, perfect timing siya, perfect weeks para sa'yo na kausapin yung mga tao. Okay. So, dito sa baraha mong ito, in general, sinasabi na kailangan mo ng control, moderation, okay, lalo na sa relationship, lalo na sa mga plano mo, and lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho, sa health, ganun din, and sa money. Para, like for example, kung may pera ka, tapos masyado kang magastos, kailangan mo daw na magdahan-dahan, maging matipid,
para maiwasan mo yung pag-aalala sa pera, para maiwasan mo yung 5 of Earth. 5 of Air and Ace of Air. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang komunikasyon ang posibleng matatanggap mo, and that communication will give you time para makapag-decide, i-reassess kung ano yung sitwasyon. Okay? Next card is 7 of Water. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga sitwasyon sa linggong ito na kailangan mong i-let go. Lalo na sa relationship. Like for example, nagkakagulo-gulo yung relationship mo. Like pamilya, magulang, nag-aaway-away, magkakapatid. Sinasabi ng baraha sa'yo na sa panahon ngayon, like for example, pag may nag-aaway-away, wag nating i-pursue or i-push na magkaayos-ayos. Okay? Kung hindi kaya ng mga involved na tao na mag-ayos, wag natin pilitin kasi masama yun. Kasi, 'di ba? Ano yun common sense na ba't mo pag-aayusin yung mga masasama yung loob nila, eh di magpaplastikan yan. So, kailangan pagalingin muna yung sugat. 'Di ba? Pagalingin yung sugat, i-address yung problema, iwasan yung backstabbing, iwasan, halimbawa kung may gusto kang sabihin sa isang tao, direkta mong sabihin doon sa taong yon. Okay? Okay, Magician. So, Magician, sinasabi ng baraha sa'yo na isang unexpected na encounter, maybe unexpected love life, unexpected job offer, unexpected travel, or unexpected and exciting na opportunity ang posibleng darating sa'yo. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na mayroon sa inyo dito na nagko-contemplate kayo. You're maybe waiting for a love offer, wedding proposal, or anything na hinihintay nyo. Okay? So, yun. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na if you are in the position na naguguluhan ka, lalo na sa mga nangyayari sa buhay mo. Like, for example, may ka-live-in ka, may boyfriend, girlfriend ka, pero yung karelasyon mo ay hindi mo naman nararamdaman na 101% na in love sa'yo, you need to let go. 'Di ba? Huwag mong isisiksik yung sarili mo. It's just because 4 years na kayong together, 3 years together. Walang assurance yon. Okay? So, dito sa barahan mo, sinasabi ng barahan na mag-focus ka daw. Okay? Mag-focus ka sa pera. Okay? Focus ka sa pag-improve ng buhay mo. Release emotional burdens, release emotional attachment. Lalo na kung alam mo na hindi na talaga pwedeng maayos. Sa family, ganun din. Sa family, sinasabi, wag mong puwersahin ang pamilya mo na makipag-ayos sa'yo, humingi ng tawad sa'yo, or humingi ka ng tawad while they are burning. 'Di ba? So, pagalingin nyo muna yung sugat nyo, and then there's a time na, yun, pwede na kayong mag-usap. Okay? Thank you guys. Bye!